tingnan naman natin mga kababayan yung opinion ng iba sa pagkakasiba kay Torre. Ito ba ay drama lang? Baka ek-ek lang ito eh. Right? Baka ito diversionary tactic lang. 'Di ba? Ano kaya ang kanilang motibo? Anyway, may mga nagsalita pa tungkol dito. Okay. Magre-reply lang ako sa aking ate. Alright. Ay! Sige. Eto po, nag-react si mahal na Reyna Edwin Hamora. It makes sense din kasi. Nga pala ha, paki-follow po ng kanyang channel, Edwin Jamora YouTube channel. Paki-follow din po si Z ha, si Z na taga-UP, nakasama sa Team Alindog. Lahat ng taga-Team Alindog, naka-follow naman na kayo for sure. Yung mga hindi na naka-follow, yung mga taga-kabilang parlor na sumisilip sa live ko, nagmaman na nagbabantay. Ito. Posted by mahal na Reyna, Police General Torre relieved by Marcos Niwi as PNP chief. Is he disassociating himself from Torre? Something to do with the kidnapping of Duterte? Is he cleansing his hands? Hugas kamay? Possible, no? Parang dinidistansya na ni Niwi ang sarili niya. Para kung sakaling merong maparusahan sa pagpapakidnap kay PRRD, hanggang kina Torre lang yun. Kasi yun ang pinalalabas ni Mangga, di ba? Right? Hindi pinapangalanan ni Mangga ang kanyang kapatid bilang utak ng pagpapakidnap kay PRRD. Ang sinisisi ni Mangga ay yung 5. Si Torre, si Marbil ng AFP, si Lacanilaw na allegedly ay tao ni Ma'am Shi, at ang 2 Rimulya, John Vic and Boying. Huwag niyong kalilimutan yung 5 taong yun na pinanggigigilan natin. Pero syempre, kanino bang secretary si Boying? Lahat ng yan under sa executive department. Sino ang namumuno sa executive department? Di ang chief executive, nandun na nga executive. Tingiwi ang chief executive ng executive department. So, kaya ako mga kababayan, hindi talaga ako magtitiwala kay Mangga. Hilaw siyang klaseng, mapakla na Mangga. May blind spot si Mangga pagkakapatid na niya ang masisisi. So hindi malayong ito ay parang strategy nila na eme-eme na niligwak si Torre, pero malay nyo pwede namang bigyan niya ng ng appointment na pasikreto. Right? I don't know. Anyway, si Gadon, ano ba ang ganap ni Gadon? May kwenta ba si Gadon? Wala naman. Anyway, ito po, may opinion din ang opinion naman po ni Congresswoman Rowena Guanzon. Tingnan natin kung valid. Ayan. Ito ang speculation ko sa pagsibak. Tingnan natin kung mag-agree tayo sa mga sasabihin ni Congresswoman Rowena Guanzon. Isang kakamping na kinatutuwaan din naman ng mga Duterte supporters. Kasi of all the kakampings, ito talaga yung she remained anti-Marcos, hindi katulad ng iba dyan. Meron na bang sombrero na yung no to Marcos? May gano'n, di ba? May mamimigay di umano ng sombrero. Nasaan na? Pahingi naman ako ng sombrero na no to Marcos. Parang hindi nata matutuloy yun. Parang etos palaka na rin. Nga pala ha, siya yung isa sa nagbulga. Mamaya natin pag-usapan. Siya yung nagbulgar na may mga binayarang vlogger si Mangga pero kaibigan naman niya yung mga allegedly binayarang vloggers. Pahingi sombrero nga. Okay. Sabi ni Rowena Guanzon, number 1, ito daw ang dahilan sa pagsibak. Palpak ang 5 minutes response sa harapan ng presidente, pumalpak at nakakahiya dahil may media. Scripted. Right? May scripted. Wala pa. May something na may dumating agad sa sasakyan. Wala pa namang, parang drama. Yung mabilis daw kumilos ang PNP under Torre. At napahiya si Niwi doon. Nabuking yung kanilang mga ek-ek. Right? Parang si Mangga. Yung nag-astang presidente sa haba ng convoy, I think that was yesterday, nung umatid ng fiesta, even Tambi is shaking. Shake. Grabe ang convoy ni Torre. Akala mo, presidente.
Alam niyo bang merong nangangampanya para tumakbong senador yang si Torre? Meron na silang page or group, General Torre for Senator Movement, something-something. Patatakbuhin senador si Torre. Baka nga patakbuhin pa yung vice president ni Sisa, I don't know. Under the law, only the President, Vice President, Senate President, House Speaker, and Chief Justice are allowed to use blinkers on official vehicles. So may mga pa-blinkers, may pamotor, may wangwang, 'di ba? May police car bago bumaba si Torre na akala mo siya ang panauhing pandangal at siya ang pinakamataas na opisyal ng ay. Yun ba yun? Malay nyo, ek-ek lang din yun. O eme-eme na gumawa ka ng kalokohan na, eme-eme na, di ba, pwede no? Wala tayong tiwala sa Sangiwi administration. Alam natin puro sila ek-ek. Pamilya nila, buong administrasyon niya, alam natin yung mga mambubudol. Right? Alam natin sa 10 sasabihin, 11 ang kasinungalingan. Nagalit si DILG Secretary Remulla sa pag-reshuffle ni Torre sa 14 senior officials ng PNP. Yeah, pwede nga. Kaya DILG Secretary Remulla si John Vic. Right? May mga parang hindi sumunod sa line of succession or something. May mga na-promote na hindi pa naman dapat. May mga senior officers na dapat ma-promote na unahan. Something, no? Yung mga seniority thingy. May mga mas tenured sa PNP na hindi na posisyon, na umusan pa ng mga bago. So, pwede nga na bad trip si John Vic Remulla. Hence, the boxing na alam naman na Remulla hindi dadating si Baste. Naglaruan si Torre, no? Mukha pa ng mga tawa-tawa itsura niya. Sabi sa report ng Politico, among those affected was Lieutenant General Jose Milencio Nartates Jr., who was reassigned as head of the Area Police Command, yada-yada, Mindanao. O bakit ngayon naman siya naman ang pinalit na PNP chief na? Siya ang pumalit na. Si Nartate, yung kanina, yung kinocongratulate ni Mangga. However, the National Police Commission or NAPOLCOM, chaired by DILG Remulla or John Vic, nullified Torres' order and instructed him to return the officials to their previous post. Ibalik mo ika. General Torre may have overplayed his hand. His reshuffling sidelined certain interest and upset the balance of power, which did not sit well with some influential quarters. Pwede. Number 4, mainit si Torre masyado since dominated ng Duterte bloc ang Senate. Baka magkakaproblema. Oo nga. Baka magkaproblema ang PNP pagsalang ng budget ng DILG. In short, pwedeng hiniling ang ulo. So kapag humingi ng budget, ang PNP, Oo, kasi under ng DILG ang PNP, ganun ba? Baka pag humingi ng budget, kasi pag-uusapan na ang budget next year sa Senate, maraming makaduterte sa Senate. Sinong humingi ng ulo ni Torre, mga kababayan? Sina Bato kaya? Sina Bongo kaya? Sina Robin? Hiningi raw ulo or hiniling daw Sino sa Duterte block ang nagsabing, ligwakin nyo si Torre para wala kayong problema sa budget next year? Ganun pala yun. Kaloka, no? Which is which, mga kababayan? Tinanggal si Torre ni John Vic para malaki pa rin, lalong lumaki ang budget nila next year. It's all about the money. Possible, no? Or ek-ek na naman ito. Or drama na naman ito. Ano ang kanilang masamang binabalak? Alam naman natin, tuwing kikibot ang Niwi administration, tuwing kumikilos, may something. Hindi nabanggit dito ni Congresswoman Rowena Guanzon na pwedeng diversionary tactic. Pwedeng may pinagtatakpan. Kasi malaking usapin to ngayon. Pansamantalang natabunan ang eskandalo ng flood control projects. Ay sumasama ang panahon dyan sa Pilipinas. Lumalala may mga paparating pang bagyo. Mga kababayan, ang November, I think October and November, lalo na November, no? Yan yung mga months na maraming bagyo. December nga, malamig pero may bagyo pang dumadating, may humahabol na bagyo wala namang flood control projects.
Ang lala pa ng kaingin, ang lala pa ng deforestation, illegal logging at kung ano-ano pa, may mga illegal mining pa. So, raragasa at raragasa ang tubig baha. Okay? So, maybe yung mga ganitong move nila ang pantakip nila sa mga kahihiyan nila para pansamantalang makalimutan ang kainutilan ng Ngiwi administration. What do you think? Pa-comment po sa comment section at mag-like at subscribe din po kayo.